po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Kakatapos ko lang po na mag-LS, live stream. Naisipan ko po na i-share sa inyo itong ginamit ko sa pagla-live stream na Phalaenopsis orchids. Pero bago po tayo magsimula, paki-like, comment, and subscribe po itong aking YouTube channel at huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Mag-start na po tayo dito sa pag-share ko sa inyo nitong aking Phalaenopsis orchids. Ito po ay magto 2 years old na, itong Phalaenopsis orchids na yan. Binili ko po ito sa Golden Bloom, November at 2022. Ayan o. Napakaliit po ng dahon yan. Ipakikita ko po sa inyo dito sa screen nung binili ko yan. At makikita nyo napakaliit ng dahon. Sa ngayon, makikita nyo kung gaano nakahaba yung dahon niya. Ito o. Tingnan nyo, halos 1 dangkal na mahigit. O magdadalawang dangkal na yung haba ng dahon niya. Tapos may bago pa po na pasulpot kasabay yung mga bulaklak. Ito po, pangalawang pamumulaklak na po nito under my care. Ang unang pamumulaklak po nito ay dito sa pinaka main spike niya. Dito. Ito po yung nandun sa taas ng aming terrace. Yun yung nakalagay nung namulaklak. Ang kaso po, isa lang yung bumuka noon na napakalaki. Kaya lang, yung mga sumunod na buds, talaga napakahaba niyan. Ang dami po niyang binigay na buds. Ang naging problema ko po dyan, isa lang yung bumuka na bulaklak at lahat ng buds ay kinain ng ibon. Update na rin po ito sa nakaraang video. Kasi nung nakaraang video, ito pa lang yung bumubuka. Ngayon, after ng 3 weeks, ayan, ito na. Lanta na to. Pero bago ko po ipakita to noon, naka 1 month na po na nakakabuka yung bulaklak na yan bago ko ipakita yung nung nakaraang video ko. Pero ngayon po ito, yung mga buds na binigay ulit niya dito sa side spike. Ayan, meron na, bumuka na rin. 2 na yung nakabuka at meron pa 2 buds. At dito sa side spike, eto, meron ding isa. Yan. Pero, ito yung unang bumuka, sumunod ito, tapos sumunod itong 2 na to. Ito nga po palang mga side spike na yan, kamukha nito, kinain din o tinukarin ng ibon yung mga buds, pati yung dulo. Ayan. Tapos, nagkaroon uli ng side spike. Etong side spike na to, matagal na to, hindi ko alam kung lalaki. Pero ito rin, yung dulo nito, mukhang nagye-yellow na siya. Pero yung mga side spike niya rito, ayan, yung pinakadulo niya, mukhang magbibigay pa ng panibagong buds. At saka dito. Ayan o. Yan, meron pa. Sana tuloy-tuloy pa. Sa ngayon po, dahil ito ay bulaklak na lang ng side spike, maliit na lang po siya. Pero, nung nagbulaklak po to dito sa pinaka main spike niya, napakalaki. Kung gaano po kalaki ang bulaklak nung binili ko, itong Phalaenopsis orchids na yan, ganon din po kalaki. Yung binigay ng bulaklak nitong Phalaenopsis orchids. Kaya lang, dito po sa main spike, ngayon po, hindi na ako magtataka dahil yung mga binigay na bulaklak ngayon maliliit dahil sa side spike na lang po yan. At pangalawang pamumulaklak na nga lang po. At nagpapasalamat din po ako dahil sa ngayon may enjoy ko yung mga bulaklak nila. Second time na mamulaklak under my care. Itong aking Phalaenopsis orchids. Sa mga hindi po nakapanood nung mga unang video ko, ito pong Phalaenopsis orchids na to, ang ginamit ko po na potting mix ay Hydroton. Ito, magtatanong po kayo ng Hydroton, ito po ay binili ko sa
sa Lazada. Yan, ito po ay gawa po sa clay. Tapos, ito, balat po ng puno ng acacia. Yan, ito po ay libre lang. Kinuha ko doon sa puno, sa nadaanan namin na mga maraming puno ng acacia. Naglalaglagan lang po yung mga balat. Kaya kinuha ko, kaya nakalibre ko. Kasi mahal din po yung balat ng puno ng acacia, pati itong hydroton. Yung iba po, ang ginagamit na potting mix sa mga Phalaenopsis orchids ay uling. Pero ako po kasi, ang gusto po ng Phalaenopsis orchids na inaalagaan ko dito, ang potting mix po na gusto nila ay hydroton at saka itong balat ng puno ng acacia. Kasi nag-try na ako ng uling, pero hindi po naging maganda yung resulta. Sa iba naman po na nag-aalaga ng mga Phalaenopsis orchids, kasi napakarami na po na nag-aalaga nito. Ang ginagawa po nila, minamount po nila o kinakapit sa mga buhay na puno o sa mga driftwood. Gusto rin po ng mga Phalaenopsis orchids yung nakakapit sa mga puno at nakakalaya yung mga ugat nila kung saan man sila kumapit. Pero sa mga gumagamit din ng moss, yung iba, di ba moss, kapag binili po itong Phalaenopsis orchids, nakalagay yan sa isang plastic pot na malambot, tapos moss yung gamit na potting media. Tapos, ako po, kapag nabili ko po yung Phalaenopsis orchids, pinapalitan ko po ng potting media kasi talagang namamatay po sa akin kapag hindi ko sila niripat o binaguhan ng potting media. Tapos po, sa mga gumagamit po ng mga moss at saka ito, sa napapansin ko kapag nagre-repat ako, yung mga ugat po ng mga Phalaenopsis orchids, kahit ang potting media nila ay moss, hindi po kumakapit yung mga ugat nila doon sa moss. Basta nakadikit lang sila doon sa ugat ng Phalaenopsis orchids yung moss. Pero madali lang tanggalin. Nakikita nyo naman po kapag ako ay nagre-repat, madali lang natatanggal yung mga moss basta babasain nyo para hindi masaktan yung mga ugat kapag nagre-repat po kayo at nagpapalit kayo ng potting media. At eto po, itatry ko rin dito, hindi ko rin alam dito sa mga hydroton at saka sa balat ng puno ng acacia kung kumakapit sila dyan. Sa mga napapanood ko pong video, kapag nag-repat po sila at gamit itong mga hydroton na ganito, makikita nyo ang dali-daling tinatanggal ng mga hydroton doon sa ugat ng Phalaenopsis orchids. Kaya lang ako hindi ko pa nakikita totally kasi gusto ko kapag senior ko sa inyo kung totoo ba yung ganon. Gusto ko, na-experience ko na bago ko sabihin sa inyo. Ayan po, natutuwa din ako dito dahil napalaki ko po ng ayos at maganda itong aking Phalaenopsis orchids kahit na po madalang po ako magbigay ng fertilizer sa kanila. Hindi po ako madalas nagbibigay ng fertilizer. Kagaya po ng bloom booster, hindi po talaga ako nagbibigay ng bloom booster. Basta ang ginagamit ko po na fertilizer sa mga orchids ko ay balanced fertilizer, yung 20-20-20. Yun po yung ginagamit ko. Sa pagdidilig naman po, kapag gamit nyo po na potting mix ay ito nga pong hydroton at saka itong balat ng puno ng acacia, pwede nyo pong araw-araw na diligan ang mga Phalaenopsis orchids. Kaya lang po ako, sinasabi ko sa inyo noon pa, hindi po ako nagdidilig ng dahon ng Phalaenopsis orchids. Basta pag diniligan ko, nilulubog ko po sa tubig yung pinakapaso nila. At hinahayaan ko na sumipsip ng tubig yung mga ugat nila. Hinahayaan ko ng mga 2 to 3 minutes na nakalubog po sa tubig. Meron po akong isang palanggana na doon nakalagay yung tubig at binababa ko lang po itong mga paso ng Phalaenopsis orchids. Tapos binubuhusan ko lang dito. Yung mga dahon
Ang ginagawa ko sa mga dahon kasi madalas marami yang na alikabok. Kamukha nito kanina, napakakapal ng alikabok. Pinunasan ko muna bago ako mag-start na i-share sa inyo ito. Sa mga magtatanong din po ko ano yung gamit ko na paso. Ito po yung gamit ko na paso. Nabibili lang din po ito sa Lazada. Yan po yung maraming butas. Talagang magandang gamitin para sa mga Phalaenopsis orchids. Kasi ayaw ng Phalaenopsis orchids po yung nabababara ng tubig. Kagaya po kung gamit nyo ay moss, tapos yung pinakapaso niya ay yung plastic na malambot. Madalas po ako, 2 beses na po ako na namatayan nang hindi ko agad iniripat. Kaya po kapag moss ang gamit talaga, yung iba napakadalang magdilig. Minsan once a week o kaya kapag basa pa po yung moss, hindi po dapat diligan kasi titingnan nyo lang po na malalaki yung ugat nitong Phalaenopsis orchids pero napakadali po nila na malusaw. Kaya po sa akin, ito yung gamit ko, mas nakakahinga yung mga ugat ng mga Phalaenopsis orchids sa paso na ganito. Sa sunlight exposure naman po, ito pong mga Phalaenopsis orchids ay hindi po pwede sa full sun. Pwede po sila sa shaded o yung bright light area lang po. Dahil ito po ay unang nakalagay doon sa terrace namin sa taas. May bubong po yung pinaglalagyan nila. Tapos ngayon, naisipan ko na ibaba dito nga po sa gilid ng aming bahay. Meron po na konting-konting araw sa morning sunlight na nakakakuha itong mga Phalaenopsis orchids ko. Dahil yun po ay natatakpan din ng mga dahon ng mga MacArthur tree. Meron lang na talagang sumisilip na sikat ng araw na nanggagaling sa mga pagitan ng mga dahon ng MacArthur tree. Kaya nakakatikim din ng sikat ng araw itong aking mga Phalaenopsis orchids. Basta po ilagay nyo lang po sa bright light area. Sabi nga po nila, ang isa sa pinakamahirap na alagaan na orchids ay itong Phalaenopsis orchids. Napakaselan. Madalas po nagkakaroon sila ng crown rot dito, lalo na kapag laging nababasa itong pinaka crown nila. Kapag nagkaroon ng tubig dito at nanatili ang tubig, talaga pong natutuyo o nabubulok yung pinaka-crown nila. Kaya ingat lang din po sa pagdidilig palagi. Dito naman po sa bulaklak, ipakikita ko sa inyo. Ang ganda ng bulaklak nito. Nung time na unang binili ko po ito, meron pang mga pattern yan dito na parang mga square na maliliit na kulay white na talagang maganda. Ipakikita ko po sa inyo dito yung unang bulaklak ng Phalaenopsis orchids na to. Tingnan nyo, ang ganda, oh. Yan. Ang sabi po nila sa mga napapanood ko at nakakausap ko sa mga nag-aalaga ng mga Phalaenopsis orchids. Ang sabi nila, ang mga Phalaenopsis orchids daw po ay once a year lang kumamulaklak sa kanila. Pero sa na-experience ko po magto 2 years na, simula nung binili ko po ito, mga 4 months inabot yung bulaklak nung una kong binili to. Tapos ngayon, November ko nga po yun binili, 2022. Tapos nagbulaklak ulit sila noon lang November 2023. Tapos inabutan pa yon nila Mama Donna dito noong January. Yung nag-iisa na natira na bulaklak. Pero palanta na yon nung pinakita ko kay Sis Rolly Seals Vlog. Nakita niya na palanta na. Yun yung first time na mamulaklak po sa akin itong Phalaenopsis orchids. Kaya po, naniniwala din po ako na once a year lang po magbigay ng bulaklak itong mga Phalaenopsis orchids. Pero titingnan din natin sa mga alaga ko. Bago po ako mag-end, may magtatanong kung paano mag-propagate ng Phalaenopsis orchids. Ang mga Phalaenopsis orchids po ay pwede mag-propagate dito sa taas. Dito. Kung meron pong ugat na banda rito, pwede nyo po sila na ikat dito. Kasi yung isa po na basta may ugat din po dito sa taas na ipagkakatan nyo,
at saka dito. Tapos dapat may matitira na dahon. Ganon. Pwede pong ganon yung pagpapropagate. Pero kadalasan po sa pagpapropagate nito, ang mga keikis nila, dito yan nagkakaroon sa spike nila. Yan, sa mga nodes. Lumalabas sa mga nodes yung spike. Kung hindi side spike yung lalabas, ay yun po yung keikis. Dito, sa sinasabi ko sa inyo na pagpapropagate, after na matanggal to, para lang din po sa Vanda ng pagpapropagate, ikakat lang po yung taas kung meron ng ugat dito sa taas. Pwede na po yan. Tapos, maglalabas po ulit ng panibagong keikis dito sa labas, sa pinaka baba nila. Magbibigay yan ng panibagong keikis. Ganun po yung nangyari sa isang Phalaenopsis orchids ko na tinapkat ko dahil nagkaroon po ng root rot. Yung nabulok po yung pinakagitna ng katawan ng Phalaenopsis orchids, kaya kinat ko. Nagkaroon naman ng ugat pero walang ugat yung kinat ko pataas, kaya namatay, pero nagtagal din siya. Tapos sa ngayon, nakita niyo naman po sa nakaraang video, nagkaroon na ng panibagong keikis dito sa pinakapuno niya. Kaya po ganun yung isa sa pagpapropagate ng mga Phalaenopsis orchids. I-end ko na po itong aking video at maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood sa aking mga video. Sana po ay may natutuhan po kayo sa mga na-share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers, sa lahat ng napadaan lang, sa mga kaibigan ko sa YT, sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Keep safe everyone. God bless.